naman, Juday. Bakit naman sa akin ka lumalapit? Bakit hindi sa mga politiko dyan? Mrs. Madrigal, lumapit na po ako sa kanila. Si Gob nakapagbigay na po sa amin ng tulong. Pero hindi po kasi sapat yung perang yun eh. Kailangan pa po namin ng malaking pera para sa operasyon ng asawa ko. Pasensya ka na, Juday. Alam mo naman na hindi ko pera tong pinapaikot ko. Pera to ng asawa ko. Naiintindihan ko naman po yun. Kaya nga po, willing naman kami magbigay ng interes. Matagal ka nang nagsisilbi sa akin. Kaya may tiwala ako sa'yo. So ang laki naman ang hinihiram mo eh. Wala ka naman kahit anong collateral. Saka, ikaw mismo. Mahina ka't sakitin. Hindi ko nga alam kung hanggang kailan ka pa makakapagsilbi sa amin. Parang awa niyo na, Mrs. Madrigal. Magtiwala lang po kayo sa akin. Makakapagbayad ako kahit pa kunti-kunti lang po. E paano ka? Ako po collateral, Mrs. Madrigal. Ikaw? Kaya ko naman po yung mga trabaho dito ng nanay. Kaya ko naman pong ipagpatuloy. Last, kaya ko din po gumawa ng paperwork niyo. Kapag kailangan. Paano mo magagawa yun? Nakapag first year college po ako at business management. Bata pa po ako at malakas. Kaya sigurado pong mapapagsilbihan ko po kayo matagal. Wala po kayong talo. Oo nga. Bata mo nga. Bata mo pa nga. Ilang taong ka na ba? 25 na po ako. 25? Talaga ba, Juday? Meron ka na anak na ganito? Opo, mukha lang siyang paslit. Pero, paslit na walang limit kapag sa pamilya. Kaya huwag niyo pong maliitin ang kakayahan ko, Miss Madrigal. Nababayaran po namin yung uutangin po namin. Promise po yan. Okay. Sige. Mukha ka namang determinado at convincing. Kaso nga lang, 100,000 lang mapapautang ko sa'yo, Juday. Yung kulang, ay nang bahalang dumlihin siya nun. Naku, Mrs. Madrigal, malaking bagay na ho yun. Maraming salamat. Sige, sandali lang ha. Kukunin ko yung pera. Dali ah. Salamat po. Anak, maraming salamat. Pero Nay, kailangan pa natin bunuin yung kulang na halaga. Salamat, anak.